Pinakontempt ang apat na opisyal ng Office of the Vice President matapos hindi sumipot sa pagdinig ng Kamara. Meron namang mga dumalo pero hindi naman kayang magpaliwanag tungkol sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ilang beses nang pinatawag sa pagdinig ng House Committee on Good Government ang apat na matataas na opisyal ng Office of the Vice President. Pero patuloy silang nangiisnab, kaya naman pinakontempt na sila at pinaaresto ng komite. Pinagpapaliwanag sila kung paanong ginastos ang confidential funds. Kaduda-duda raw ang mga palusot ng mga nabanggit na opisyal. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Sa kabila niyan, meron namang mga dumalong opisyal ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, lahat sila hindi naman alam ang sagot sa mga tanong ng mga kongresista. Ayon sa OVP officials na dumalo sa pagdinig, ang nakaalam daw tungkol sa confidential funds ay ang kanilang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, na kasalukuyan ngayong nasa OVP Satellite Office sa Southern Mindanao. Present din si Attorney Emily Rose Torrentira, hepe ng Legal Affairs Division ng OVP, pero tumanggi siyang mag-oath-taking sa kadahilan ng I am not an invited resource person. Kaya naman pinalabas na lang siya. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa 2026 pa, magdedesisyon si VP Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Sinabi yan ng bise sa kanyang press con sa Bacolod City. Dito nang naging maugong ang pagtakbo sa pagkapangulo ni VP Sara. Humarap kanina sa media ang bise kasabay ng pagpatuloy ng pagdinig ng Kamara sa confidential funds ng Office of the Vice President. Muling ginit ni VP Sara na politika ang ugat ng pagdinig. Sa ngayon ay wala raw siyang planong dumalo sa anumang hearing. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.